A blessed, blessed Tuesday morning po sa bawat isa. Good morning, good morning, good morning. Tayo po ulit ay narito no, sa ating morning devotion. Ayan, a blessed Tuesday sa lahat. Ayan. Ni-enjoy natin ngayon ang malamig na weather dito ngayon sa Laguna. Kaya kung malamig dito sa amin sa Laguna, siguro lalo na ngayon sa Baguio at saka sa sa gawing norte o sa mga sa Tagaytay, yan, malamig dyan sa mga oras na ito. Yan. Thank you Lord sa napakagandang weather na meron tayo ngayon, no? Pero I hope na everyone is safe at malayo sa anumang mga sakit, mga sipon, ubo. Ayan. Let's pray na ang lahat ay safe. Ayan. At sa ating pagpapatuloy sa ating gawain sa araw na ito, tayo muna ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po ulit sa oras na ito, sa umagang ito, na kami, Panginoon, ay patuloy na tatanggap ng pagpapala mula sa iyong mga salita. Maraming salamat sa buong magdamag na pag-iingat mo sa amin at sa panibagong kalakasan na taglay namin, Panginoon. Maraming salamat sa lahat ng ito, Panginoon, na patuloy mong pinagkakaloob sa amin. Maraming salamat din, Panginoon, sa mga mahal namin sa buhay at dinadalangin namin na patuloy mo silang ingatan, gabayan, at ilayo sa anumang mga kapahamakan. Gayon din ang bawat isa sa amin, Panginoon, patuloy mong ingatan, gabayan, at ilayo sa anumang kapahamakan at patuloy, Panginoon, na pagpalain. Dinadalangin din namin ang lahat ng mga mahal namin sa buhay na patuloy na dumaranas sa mga pagkakasakit at mga pagsubok sa buhay. Ikaw po nawa ang sumama sa kanila, magbigay ng katagumpayan sa mga pagsubok na ito at humaplos, Panginoon, sa kanilang mga pangangatawan at patuloy na magbigay kagamutan, kagalingan sa kanilang mga karamdaman. At ang dinadalangin din namin na proteksyonan mo ang bawat isa sa amin sa paiba-ibang panahon, Panginoon. Naniniwala kami na anuman ito, Panginoon, lahat ito ay nangyayari ng naaayon sa iyong kagustuhan na siyang ikabubuti ng iyong mga anak, Panginoon, at mga nananalig sa iyo. Ama, patuloy mo kaming samahan sa gawain sa araw na ito. Gabayan mo ang iyong lingkod na siyang magbabahagi ng iyong banal na salita. Kasyahan mo po ako ng iyong banal na spirito at ng karunungan, Panginoon, na maibahagi ko ang iyong mga salita ng may kalinawan at karunungan. At Ama, patawarin mo rin kami sa aming mga nagagawang kasalanan, ito man po ay lihim o hayag. At ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. A blessed morning po sa bawat isa. A blessed morning kay Sister May. Kay Sister May Flor sa Marilao. Ayan. Gayon din sa lahat ng mga kasama mo sa iyong tahanan sa mga oras na ito. Ang ating morning devotion o ang aral natin ngayon ay may pamagat na complete in Christ. Ayan, we are complete in Christ. Ayan. At ang ating teksto na pagbubulay-bulayan ay matatagpuan sa aklat ng Kolosas, Kapitulo 2, versikulo 6 hanggang 15. Or Colossians chapter 2, verse 6 to 15. Ayan. Sa English, ito po yung sinasabi. So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Yan. See to it that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophy, which depends on human traditions and the elemental spiritual forces of this world rather than on Christ. For in Christ, all the fullness of deity lives in bodily form,
and in Christ you have been brought to fullness, and in Christ you have been brought to fullness. He is the head over every power and authority. In him you were also circumcised with a circumcision not performed by human hands. Your whole self, ruled by the flesh, was put off when you were circumcised by Christ. Having been buried with him in baptism, in which you were also raised with him through your faith in the working of God, who raised him from the dead. When you were dead in your sins and in the circumcision of your flesh, God made you alive with Christ. He forgave us all our sins, having canceled the charge of our legal indebtedness, which stood against us and condemned us. He has taken it away, nailing it to the cross, and having disarmed the power and authorities, he made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Napakaganda. Maraming salamat sa Panginoon sa nabasa nating mga salita niya sa umagang ito. We are complete with Christ. Ito sa ating binasa, nakita natin kung papaano ang ating Panginoong Diyos ay nagsakripisyo para tayo ay malinis. Ang bawat isa sa atin ay sabi nga we were dead in our sins, tayo ay patay dahil sa kasalanan. Pero dahil sa paglilinis, sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesus, tayo ay nalinis. Tayo ay nilinis. At dito sa ating morning devotion, basahin natin dito yung kwento. Sabi rito, in a popular film, an actor plays a success-driven sports agent whose marriage began to crumble. Attempting to win back his wife, Dorothy, he looks into her eyes and says, "You complete me." It's a heart-warming message that echoes a tale in Greek philosophy. According to the myth, each of us is a half that must find our other half to become whole. Dito meron siyang binabanggit na pelikula, ang title yata nitong pelikula na ito, hit ito nung panahon namin 80s, 80s movie. Ang title nito is Jerry Maguire, pinagbidahan ni Tom Cruise. Ayan. At eto dito sa movie, dahil nga nakiusap siya sa kanyang asawa na kung maaari wag silang magkahiwalay, at ang word na ginamit niya is you complete me. Ayan. Kaya dito etong society natin o dito sa ating mundo, meron tayong siguro masasabi nating paniwala na meron tayong other half, at yung other half natin, yun yung ating partner in life, na kung hindi natin matagpuan yung partner in life natin, hindi tayo kompleto. Pero hindi ito, hindi ito yung tamang konsepto na dapat taglayin nating mga Kristiyano, na kailangan ang bawat isa sa atin ay kasama natin yung ating asawa para lang tayo makumpleto, or yung iba pagka hindi sila nakapag-asawa, hindi sila complete, ganun ba? So ito ay maling konsepto, hindi ito yung tamang konsepto, kasi marami namang mag-asawa, na kahit mag-asawa na sila, pagka hindi sila financially stable, feeling nila hindi pa rin sila complete. Meron namang tao na meron na siyang good partner, meron naman siyang masayang pamilya, pero hindi siya makahanap ng maayos na trabaho, feeling niya hindi siya complete.
So, minsan, no, pagka meron tayong hindi na-achieve sa buhay natin, feeling natin hindi tayo complete. So, hindi tama yung konsepto na yung mga bagay na yun na yung magkukumpleto sa atin. Kasi it's never ending, no, never ending pangangailangan. Dahil dito sa mundo, hindi tayo talaga fully magkakaroon ng contentment. At ang contentment lang na pwede tayong magkaroon dito ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Ang ating Panginoong Jesus, siya ang kumumpleto sa atin. No? Sabi nga rito, the Apostle Paul gives another solution. For in Christ lives all the fullness of God in a human body. So you also are complete through your union with Christ. Yan yung binasa natin, no, sa Colossians, no? Sa Colossians chapter 2 verse 9 to 10. Jesus doesn't just forgive us and liberate us, He also completes us by bringing the life of God into our lives. Ayan. Ang ating Panginoong Jesus, siya ang nagkumpleto sa atin sa pamamagitan ng kanyang dugo na nabuhos sa bundok ng Kalbaryo para tayo ay iligtas sa kasalanan, para tayo ay bigyan ng pag-asa ng buhay na walang hanggan. Ito yung nagkumpleto sa atin. Dahil sa pamamagitan niya, tayo ay ngayon nakakalapit sa ating Panginoong Diyos. At ang ating Panginoong Diyos, siya ang creator ng lahat. Siya ang source ng lahat ng mabubuting bagay. So lahat ng mga mabubuting bagay, kayang ipagkaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos. So sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus, we are complete. And we do not lack anything if Christ is in our lives, no? Kung ang Diyos ang kasama, ang ating Panginoong Jesus ang kasama natin sa ating buhay, hindi tayo kailanman magkukulang. Ayan. Kaya napakagandang paalala sa atin, no? Sa araw na ito. Sabi nga katulad ng isang ubas, kung tayo ang ating sanga ay hindi nakakabit, no, sa puno, hindi tayo lalago, hindi tayo magbubunga. Ganon din kung tayo ay wala sa ating Panginoong Hesukristo, we can do nothing, wala tayong magagawa. Kaya ang pwedeng mag-complete lang ng ating buhay ay ang ating Panginoong Jesus. Yan. Nothing can complete us but only Christ. Ayan. So, dito nga, marriage is good, but it can't make us whole. Only Jesus can do that. Instead of expecting a person, career, or anything else to complete us, let's accept God's invitation to let His fullness fill our lives more and more. Ayan. So, napakagandang paalala, no? Maidagdag ko pa, no? Lalo na sa mga kabataan. Karamihan ng mga kabataan natin ngayon ang pakiramdam makukumpleto lang ang kanilang buhay pagka nahanap nila yung kanilang future partner. Ayan. So mali po, no? Itinuturo nga natin ngayon sa ating mga kabataan na ang totoo niyan, para makapagmahal ka, kailangan buo ka muna. Kasi kung hindi ka buo sa sarili mo, hindi ka makakapagbahagi, no? Kung halimbawa hinahanap mo ang feeling mo, yung hinahanap mong happiness ay matatagpuan mo lang sa future partner mo, nagkakamali po tayo. Kasi ang totoo niyan, hindi tayo makakapagmahal kung sa damdamin natin ay meron tayong kulang. Ayan. At ang pwede lamang na magkumpleto sa atin ay ang ating Panginoong Jesus. Ayan. Kaya papasukin natin siya sa ating buhay at siya ang magbibigay sa atin ng daan para tayo ay makapag-share ng pag-ibig natin sa ating kapwa. Kumbaga, i-feel niya muna tayo. I-feel muna natin yung ating puso, yung ating buhay ng salita ng ating Panginoong Diyos. And there,
yung pag-ibig na nagmumula sa Kanya, mag-overflow yan at maibabahagi natin sa iba. Ayan. So muli, napakagandang paalala sa atin ngayong Tuesday morning. Yan, maaga po ako ngayon. Maaga ako ngayon. At napakaganda nung araw kasi kaninang umaga, no? Kaninang 7 o'clock, no? Ayan, a blessed morning kay Auntie Neddy at sa lahat ng kasama mo po sa iyong tahanan. Gayun din kay Ading Shirley, a blessed morning sa iyo. At sa lahat po ng manonood ng replay ng live na ito. At bago tayo magtapos sa ating morning devotion, tayo po muna ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong mga salita na pinagkaloob mo sa amin sa umagang ito. Maraming salamat sa aming Panginoong Hesus na siyang kumukumpleto sa amin, Panginoon. Tulungan mo, Panginoon, na ang aming buhay ay mapuspos ng iyong banal na salita at patuloy na makita ang aming Panginoong Hesus sa aming buhay. Tulungan mo, Panginoon, na maibahagi namin ang kanyang mga salita, ang iyong mga salita, Panginoon, sa bawat tao na nakakasalamuhan namin. At tulungan mo rin na ang pag-ibig na, ang umaapaw na pag-ibig na nagmumula sa iyo, Panginoon, na pinupuno mo sa amin, Panginoon, ay maibahagi din namin sa lahat ng tao na nakakasalamuhan namin, Panginoon. Ikaw po nawa ang gumabay sa amin sa lahat ng aming gawain sa buong maghapon na ito. At Ama, patuloy mo kaming gawing karapat-dapat sa napakadami mo pong biyaya at pagpapala sa amin. At muli, ang lahat ng ito ay dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. A blessed morning po ulit sa bawat isa sa atin and see you later sa ating evening devotion. Ayan. Take care.